Yo, yo, yo! Alam na kapag ganitong weekend, SHS subscriber Silakbot Stories na naman. Mga bida po dito, mga legit nating follower, mga listeners na talaga pong nagsisend ng kanilang mga kwento. Once again ngayon pa lamang po ipapakiusap ko na lahat po ng mga stories na inyo pinapadala sa sindakstories2008@gmail.com ay hindi po nababaliwala. Basta't nag-reply po, nag-acknowledge si admin Clay sa inyo, ibig sabihin na kopya niya na yung kwento ninyong sinend, nasa folder na po natin, at syempre ang susunod natin aabangan po na update ay walang iba kundi yung date kung kailan ito may feature, kung kasama ba siya sa regular compilation, regular episode, or dito ninyo mapapakinggan sa SHS. Minsan nga, di ba Clay, naglalagay ka na ng link para hindi na sila maghanap pa sa videos natin kung saan banda doon yung kanilang story, di ba? So sana please bear with us, hindi po ito nababaliwala, hindi pinapansin. Kung hindi pinansin, sabihin niyo yan sa amin kung hindi nag-acknowledge, okay? Kung walang acknowledgement na message, ibig sabihin yun, hindi pinansin, hindi inisnab siya. Diba? Pero pag nag-acknowledge po si Admin Clay sa inyo, ibig sabihin, sure yun, nasa folder na natin, nakopya niya na po yan, okay? Dalawang kwento lang po ngayong gabing ito ang ating pag-uusapan. Ito po ay kina Ai, yung kung natatandaan po ninyo last Sunday, may first story po siya doon tungkol sa kanilang opisina, dudugtungan daw po niya yung kanyang story ngayong gabing ito. At kay Minnie Mouse naman ang pinakahuli, at kung ano-ano ang laman ng kanilang istorya na kutunghayan. Dito syempre sa SHS kasama pa rin si Red at ang kape ni Lola Trinidad, drip and steep coffee, available HTV merch sa Shopee, at sana sa puntong ito nasa Lazada at TikTok shop na rin po tayo, at lahat po ng mga link papunta po sa ating online store, naririya na po yan sa ating kape ni Lola Trinidad Facebook page at Silakbot TV Pinoy Horror Stories. Okay, tikman na bago matikman ng iba ang coconut caramel, mocha, barako, hazelnut at butterscotch sa puntong ito. Here we go sa ating first story. You are listening to Subscriber Silakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So ito naman pong aking second story, Sir Red, ay nangyari sa mismong boss namin at personal secretary niya na itago na lamang natin sa pangalang palayaw na Miss RC. Early morning po iyon at parang mga nasa 7 o magsi-7 pa lang. So napaaga talaga sila doon sapagkat naghahakot sila ng mga dokumento kasi i-deliver nila sa mga clients namin. So may pumasok daw po na isa naming coworker na tawagin na lamang natin na si Kuya Paul. Binati daw iyon ni Miss RC at ganun din yung boss namin, pero tuloy-tuloy lamang daw po sa paglalakad si Kuya Paul sa cubicle niya. And then after a few minutes, dumating si Kuya Paul sa office. Gayon na lang yung pagtitinginan ni na Miss RC at yung boss namin. Kasi nakita nila talaga na dumaan sa tapat nila kaninang 7 AM si Kuya Paul. And isa pa, magkaiba daw ang suot ng dalawa dahil yung naunang dumating ay nakakulay asul, pero itong second na Kuya Paul na dumating ay naka-green. Ang sabi ng ilan sa amin ay doppelganger daw iyon at si Kuya Paul ang napagtripang gayahin. So after ng shift namin ay pinagsimba namin si Kuya Paul kasi alam namin na may dalang kamalasan kapag siya o sino man sa amin ang ginaya ng doppelganger. Ito naman pong third story ko ay nangyari sa aming housekeeper na si Ate Josie. Matagal na po sa agency namin si Ate Josie at siya ang may pinakamaraming naranasan sa lumang office. Pero ang hindi niya talaga makalimutan ay yung naranasan niya sa gawing hallway ng opisina. Pasado 9:00 na daw iyon ng gabi at naghahanda na daw siyang umuwi nang may mapansin siya sa may photocopier namin. May maliit na espasyo kasi kami doon kung saan nakapwesto yung photocopier machine at yung isang table. Madilim na daw kasi at nakaswitch off na halos lahat ng ilaw sa opisina. Nang bigla daw po ay parang may nakita siya na isang pares ng paa sa may photocopier.
Yun bang para daw pong may nakaupo sa ibabaw ng photocopier at ang mas nakakahilakbot Sir Red, nagkukuyakoy pa daw ang mga paa. Kung pagbabasehan nga po yung pagkakadescribe sa amin ni Ate Josie, maliit daw yung mga paa nito pero ang balat ay kulubot. As in nag-kick in yung common sense ni Ate Josie. Hindi tao ang kanyang nakita kaya kumaripas na siya ng takbo papalabas ng office. Wala na daw po siyang pakialam kung nailak ba niya yung glass door at hindi o nailak na ba niya yung glass door o hindi, basta't mabilis na po siyang umalis sa building. Sa katunayan po, Sir Red, ay marami pa talagang katatakutang naganap at nangyari sa lumang opisina namin na gusto ko pa sanang i-share pero I think this is enough na muna. So kapag nagkaroon na lamang po ulit ako ng time, saka ko na po isisend yung karugtong. Sa ngayon, nakalipat na po kami sa bago naming opisina and so far, wala pa naman pong nagpaparamdam kasi bagong building na po ito. Salamat sa inyo Sir Red at sa buong Hilakbot TV team and more powers po sa inyong lahat. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So once again, narinig po ninyo tama, second and third story po ito ni Ayi sapagkat yung first story po niya ay last Sunday. Okay, yung previous episode bago po itong episode na to ha. Baka kasi malito po yung mga baguhan lamang at ngayon lamang nag-click ng videos natin. And by the way, kung sakaling ganon, welcome po sa inyo at maraming salamat dahil na-discover po ninyo ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Sama nyo na rin yung Hilakbot Haunted History, yung Sindak Short Stories, at yung Pulang Likido Animated Horror Stories. Pati na rin pala ang ating Red Diaries Tagalog Love Stories at hindi ko alam kung sa puntong umiere itong ating episode na ito ay meron ng bagong story o episode doon sa Red Diaries. Sana tangkilikin nyo pa rin po, okay? At ganoon na rin syempre sa mga kararating pa lamang, papunta pa lang tayo sa second and last story. Pansamantala ito po muna ang gagawin natin ngayon dahil medyo masama po yung pakiramdam ng inyong lingkod at talagang hino-hold back ko lang. Medyo aaminin ko, medyo tayo ngayon yung bang hindi ko alam kung sisipunin or nagtitrigger na naman yung asthma ko or ano. Basta ito na muna, second and last story. Tiyagain natin, bangkain natin ito. Pagbigyan natin ng kwento ni Minnie Mouse. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So sabi niya, 19 years old po ako nang mangyari ito sa family ko. 4 kaming magkakapatid at ako po ang panganay. Ulila na po kami sa ama nung ako ay 13 years old pa lamang kaya basically si mama na lang talaga ang natitira na nag-alaga sa amin at talagang bumuhay. 1 taon pa lang kaming nakakalipat sa bagong bahay namin nang mangyari sa kapatid ko ang hindi po maipaliwanag na sakit. 9 years old pa lamang siya noon at pumapasok pa ng grade 4. So minsan, habang naglalaro siya ay bigla na lamang po siyang natumba. Pero babangon ulit siya na parang walang nangyari at nagtutuloy-tuloy lamang po siya sa kanyang paglalaro. Hanggang sa napansin na lamang namin at nasabi na rin po sa amin ng teacher niya na napapansin din nila na basta-basta na lamang din daw na matutumba ang kapatid ko pero tatayo ulit na parang walang nangyari. Basta't Sir Red ang hirap siyang i-explain pero ganun daw po talaga ang nangyayari. Hindi ko man pwedeng sabihin na hindi ako naniniwala kasi nasaksihan ko rin po mismo nung minsan nga po kaming naglalaro. Hindi naman malimit yung pagtumba niya at siguro sa loob ng 1 buwan, mga 4 hanggang 5 beses po siyang natutumba at 1 o 2 beses lang sa loob ng 1 araw. And then after po ng 1 buwan na natutumba siya, pina-stop muna namin siyang mag-school para maobserbahan ng maigi. Hanggang sa yung 5 beses na pagkakatumba niya sa loob ng 1 buwan ay halos nagiging araw-araw na.
So ang nangyari, pina-check up na namin siya dahil talagang nakakabahala. Dumating talaga na may isang buwan na parang mas lumala yung kalagayan niya. So ini-ECG, nag-CT scan pa nga at lahat ng mga pwedeng i-examine sa kanya ay talagang pinatest na namin sa mga doktor. Pero nakakagulat talaga dahil lahat po ng naging resulta, Sir Red, ay normal naman. So after po ng 3 buwan, yung sister ko ay hindi na po makapagbigkas ng mga salita ng diretsyo. Paulit-ulit na lamang po siya sa sinasabi niya at kahit man po yung salitang ate ay ang hirap niya ng bigkasin hanggang sa napansin namin na para nga pong lumiliit at tumitinis yung boses niya katulad sa mga duwende. So nag-decide na po kami na patignan na siya sa albularyo. Hanggang sa ito na, lumabas yung resulta ng pag-aalbularyo sa kanya at ang sabi sa amin ay may naapakan daw na bagong panganak na duwende ang kapatid ko sa loob mismo ng bahay namin. And instantly, namatay daw yung sanggol na duwende at gusto daw maghiganti ng mga magulang na duwende sa kapatid ko. So syempre ay natakot talaga kami. So ginawa namin lahat ng sinabi ng albularyo. Yung kapatid ko nga that time ay hindi na rin po makalakad ng maayos kasi natutumba siya kaya kailangan niya ng alalay. Tapos lagi siya nakabungis-ngis. Nag-alay pa nga po kami ng puting manok at maging sa school na kung saan siya nag-aaral ay nag-alay pa kami at nagpadugo po ng manok. Basta ang dami po ang pinagawa ng albularyo na pinuntahan namin. Pero eto, Sir Red, unfortunately, parang walang nagbabago sa kapatid ko. Mas naging malala ang kanyang kalagan. Ang sakit talaga din, Sir Red, dahil kahit man po sa description ko dito sa aking story ay ayaw kong masyadong idetalye dahil parang ako po yung nasasaktan at ayaw kong makitang nahihirapan ang kapatid ko. So marami na rin po kaming pinuntahan na albularyo. Hindi namin pinabayaan ang kapatid ko. Hindi kami tumigil sa kakahanap sa albularyong makakatapat sa gumawa sa kapatid ko hanggang sa nakarating na kami ng Quezon Province, Laguna at meron pa nga po talagang kuweba kaming pinuntahan sa Batangas. Basta't ang dami. Iba-iba naman ang sinasabi ng mga albularyong napupuntahan namin. Sinusunod naman namin ang lahat ng kanilang ipinagagawa para at least makaginhawa sa kapatid ko pero wala pong nangyayari. Mas lalong lumalala. Yung kapatid ko hindi na po nakakapagsalita after ng 5 months. Hindi na rin po siya nakakapaglakad and every second na po siyang natutumba at awang-awa ako sa kanya. Kaya nag-decide na po kami na ibalik siya sa ospital. Pumunta kami sa isang magaling na neuro para mapacheck up pero bakit ganun? Normal talaga, Sir Red, ang lahat ng test results. Yung kapatid ko ay parang nga pong gahibla na lang ang pag-asa na mabuhay at talaga nasa bingit na ng kamatayan pero yung mga test results talaga normal na normal pa rin. So lumipat po kami ng ibang ospital, nagpa second, third, fourth opinion sa lahat ng mga doktor na magagaling at kulang daw sa potassium ang kapatid ko kaya natutumba. Niresetahan na po siya ng gamot at naiiyak ako habang pinapainom ko siya ng ganun. Hindi ko kasi talaga akalain na magkakaganito at hahantong sa ganito, Sir Red. Pinakonfine namin siya sa ospital kasi sobrang payat na rin siya. Pero nailabas din namin kasi sobrang naaawa kami dahil kung ano-ano na po ang itinuturok sa kanya sa ospital at minsan ay kinuna na nga siya ng bone marrow para daw po sa isang examination. Tumutulo yung luha niya at alam kong nararamdaman niya na ang sakit at kahit hindi niya sabihin ay gusto niyang ipatigil ang lahat ng pinapagawa o ginagawa sa katawan niya. Hindi ko po talaga kayang tignan ng ganoong sitwasyon ng kapatid ko. Inuwi na lamang po namin sa bahay yung kapatid ko kasi mukhang wala nang magagawa
maging ang ospital at mga espesyalista sa kanya. Sa loob ng 9 na buwan ay mas lumala po ang kalagayan niya hanggang sa na-bedridden, nabulag pa yata yung isa niyang mata kasi hindi na rin po gumagalaw kapag tinititigan ko. Yung katawan po niya ay na-stuck na at hindi na po niya kayang maigalaw kahit isang daliri man lang. Nakahiga na lamang po siya ng tuwid at dahil limitado ang kanyang pwedeng kainin at minsan pa nga gusto man niyang kumain, isinusuka din po niya. Kaya iyon ang naging dahilan kung bakit mas lalo po siyang naging payat. Tanging bibig na lang po ang naigagalaw niya kaya kahit papaano nakakanguya at nakakainom pa rin. Humanap kami ng albularyo na pwede pong tumingin pa rin sa kanya as in hindi po kami nawala ng pag-asa. Ang pinaka main goal talaga si Red ay gumaling siya o maibsan man lang ang kanyang nararamdaman o kaya'y malaman namin ano ba talaga ang totoong nangyayari. Kahit nalubog na nga po kami sa utang para lamang sa kanyang medikasyon at pagpapatingin sa kung kani-kaninong albularyo ay okay lamang basta't gumaling siya. Pero wala po talagang nangyari. Dumating na rin po sa point na pati yung bibig niya ay na-stuck na rin. Kaya medyo po nakanganga na lamang po siya. Quaker oats na lamang ang pwede pong mapakain sa kanya. Durog na durog talaga ang puso namin kapag nakikita siyang ganun at lagi na nga po talagang umiiyak si Mama. Gusto namin siyang dalhin sa ospital kasi hindi na po siya nakakakain at yung sinusubo namin sa kanya sa bibig lang niya ay hindi na namin din alam ang gagawin. Hindi namin siya pinabayaan pero bakit hindi po siya gumagaling? Hanggang sa ipinagdasal na lamang po namin siya sa Panginoon. Sinabi ko na Diyos na lamang ang bahala sa kapatid ko. Hindi na po namin siya dinala sa ospital kahit 2 weeks na siyang hindi kumakain. Pinaiinom na lamang po namin siya palagi ng gatas at ng tubig gamit ang rihingilya. Naisip namin na lalo lang siyang maghihirap sa ospital. Tuturukan ng kung ano-ano at bibigyan ng mga gamot na napakataas ang dosage. Ayaw na namin na makitang naghihirap ang kapatid ko. Nakakadurog naman ng puso to but anyway, 7 years na pong patay ang aking nakababatang kapatid. Namimiss ko na po talaga siya at minsan dumarating ako sa punto na iniisip ko ano na kaya ang itsura niya at ano na kaya yung interest niya sa buhay ngayon. Sorry Sir Red kung medyo napahaba at kung para sa iba ay hindi naman po nakakatakot pero tama, agree ako dito sa sinabi niya. Sabi niya masigit pa pong nakakatakot na makita ang iyong kaanak o kaya yung mga closest sa mga kamag-anak o kapamilya mo na naghihirap at alam mong doon na papunta. Kahit alam mo na meron pa talagang magandang future sana siyang kahaharapin. Pero dahil sa ganitong klaseng sakit na hindi mabigyan ng lunas at kahit man maniwala sa paranormal, kung talagang yun ang destiny, yun ang gusto ng Diyos sa kanya, yun at yun pa rin talaga ang magaganap. Yun ang mas nakakatakot kaysa sa ano pa mang aswang, multo o kung ano-ano pang mga nilalang ng dilim. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Grabe ka. Grabe. Yung experience niyang ito, guys, ito sa totoo lang. Hindi mo nga magawang, alam mo, hindi mo magawa na parang laktawan yung every single detail kasi gusto natin sanang malaman kahit paano yung hoping for the best, di ba? Kahit sino naman, di ba? Kahit sa mga kwento nga natin, malamang yung karamihan sa inyo dyan, naiinis kapag halimbawang namamatay ang bida, kapag halimbawang pangit na halimbawa para sa inyo yung ending dahil namatay halos lahat ng tigapagligtas at nanaig pa rin ng kadiliman.
Well, sa katunayan lang guys, isa ito sa mga pwede nating masabi talaga na hindi kasi lahat ng realidad ng buhay, hindi lahat kahit sabi mo na sa istorya, sa mga stories na pinapalabas natin, hindi kailangan kasi na minsan alam mo na na maganda ang mangyayari. Minsan kailangan natin basagin na ganito ang tunay na ganito yung pwede pang isa. Kumbaga alternate scene, alternate ending para at least 'di ba maihiwalay ka sa katotohanan ng iniisip mo na pwedeng maging outcome, 'di ba? Kumbaga nandoon yung twist talagang kapag ganon nakarating sa iyo yung mensahe, talagang nanuot sa isipan mo na ganito yung ending natin sa isang story kahit sa totoong buhay na talagang yung plot twist kadalasan hindi po naaayon sa kung ano yung kagustuhan mo. Di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo ito, hindi ko dinedepensahan lang din yung mga hindi lang po yung mga stories natin yung dinedepensahan ko dito, kundi pati po yung mga nagsulat, pati po yung mga nag-send. Kasi kadalasan talagang ganoon kumbaga mindset ka na maganda sana ang mangyayari pero biglang namatay, nag-plot twist, nanuot sa iyong isipan. Ibig sabihin ganun ka-effective yung story. Ganun lang po talaga yon. Lalo na kapag nagkaroon ka na ng emosyon na naiinis ka, parang ganun, na kala mo ganito ang mangyayari, di ba? Something like that. Pero ganun po talaga, hindi lahat ay naaayon paminsan sa mga kagustuhan natin. Kaya katulad na rin, sige i-relate na lang din po natin dito sa story na atin pong napakinggan na isinend sa atin po nitong si Minnie Mouse. Walang naging lunas. Diba? Sa dami-dami ng pinuntahan nila, walang naka-pinpoint. Wala man lang parang, hindi man lang na, kumbaga na pacify yung sinabi nakaapak daw ng, di ba, ng duwende, ng mga nilalang kung ano-ano pa. Walang nakapacify kahit sino man sa mga albularyo. And one thing more, very mysterious yung naging sakit nitong iyong kapatid when it comes sa parte o sa end ng mga nasa medical. Kasi sabi mo naging normal lahat ng results Pero bakit ganun? Pero ito ang katotohanan, isa pa sa mga nakita natin sa story kung bakit parang naramdaman ko talaga kung gaano ka-legit at talagang tunay itong kanyang experience is just because kapag talagang ganito, diba, kapag wala tayo at hindi tayo satisfied sa mga nagiging resulta ng ospital, mga resulta na hango sa mga medical, talagang ang takbuhan natin na pinupuntahan natin yung mga faith healer, talagang dahil desperate na tayo na bukod sa ospital, ano pang pwede makapagpagaling sa atin, kaya pupuntahan natin ito anuman ang mangyari, di ba? Kaya yun yung sinasabi natin na masakit talaga na mawalan ng minamahal sa buhay, lalo pa kung yung reason o yung cause of death niya ay hindi naging malinaw para sa atin. Masakit din na nakikita natin na nahihirapan ng isang kaanak, ang isang kapatid, ang magulang, lolo't lola natin na parang ganun na lang, nahahantong, knowing na hindi natin, parang hindi akalain. Alam mo yun? Kaya lang syempre sa puntong ito, medyo anong nangyari kaya? Bakit hindi na-detect? Bakit walang mga medical na explanation kung bakit? And isa pa sa gusto kong komentan na isa sa mga tunay na nangyayari talaga sa ospital, katulad nga na sabi ko sa inyo nun guys, sabi ko kaya talagang naging bihira din na makapag-post tayo, talagang nagpahinga din, wala ako talagang social media sa ngayon. Kasi yun nga po talaga nagkasakit din po ako nitong mga nabuti. Okay naman, nakaka-recover na rin po. At talagang totoo yun, nagsimula sa lagnat. Tas yun pala, meron pang something na mas malalim. Hindi ko na kailangan pong i-explain. Basta yun na-hospital ako for how many weeks. Buti nga hindi umabot ng buwan. Grabe yun dahil ang tinuturo ay yung stress, ganyan, fatigue. Pero hindi lang pala yun, meron at meron. Ayoko na lang pong i-disclose, but anyway, eto, importante buhay pa naman tayo. Pero yun, totoo yun, yung sinasabi dun sa part ng kwento kanina ni Minnie Mouse, yung para bang kukunan ka ng ganito, i-examine ka ng ganito, kahit hindi naman talaga ito yung dapat Alam mo yun, yung para bang siguro, andun na rin sa punto na gustong-gusto lang malaman talaga lahat ng mga nasa ospital kung ano ba talaga yung pinaka-cause para at least ma-pinpoint, mabigyan ka talaga ng tamang gamot para alam mo yun, maano ka, mapagaling ka at ma-target kumbaga yung kanilang yung dapat na gamutin sa iyo, di ba? Pero minsan yun nga yung parang kung ano-anong ituturok, mga ganyan-ganyan.
narinig ko na rin po kahit sa mga uncle, auntie ko noon na parang minsan ayaw din magpa-send o magpa-confine sa ospital kasi gagawin ka lang nilang ano dyan, yung bang parang lab rat, alam mo yon, yung parang pag-i-eksperimentuhan ka lang, lalo na kung medyo malala na yung sakit mo. To give you an example, parang ganito nga din po kay yung nangyayari kay Chris Aquino ngayon, with all due respect naman, at least fighting naman siya eh. So parang ganun, di ba, kung ano-ano ang tataas na ng dosage ng kanyang gamot. Parang ganun, para lang talaga malaman kung ano yung effective at hindi lamang po yun. Kasabay na rin nun, syempre inoobserbahan ka. Parang naging ano ka na nga eh. Yun bang parang ina-eksperimentohan? Totoo po yan para malaman kung gaano ka-effective at kung kayang-kaya ba ng katawan natin na i-absorb yung ganitong klaseng dosage. When it comes naman pagdating dito sa paranormal side or sa supernatural side niya, kung na-detect at nasabi ng isang albularyo na duwende ang may sanhi, walang nangyari. Bakit wala ding nangyari? Di ba? Yun yung very questionable sa part na yon, as in double triple question marks para sa akin, na bakit walang naka-pinpoint kahit ginawa mo na. Sa inyo po, ano po yung take ninyo dito guys, kayo halimbawa sa mga nakikinig sa atin, ano ba yung sabihin na natin na ano ba yung pinaka dapat na gawin ng isang halimbawa na bati o kaya yung mga ito na duwende na matanda para talagang ma-appease yung mga ganitong klaseng nilalang. Kung kayo meron kayo experience na parang ginawa ninyo tapos parang after how many minutes, how many hours, few days, bigla nang gumaling, naging all is well na sa inyo. Ano yung ginawa ninyong ganun na, di ba? Kasi yung iba talaga, ito pa, sa isa pang part, totoo ba na meron talaga mga nilalang na ganito na hindi mo makukuha sa mga padugo-padugo, sa mga alay-alay, tas talagang ang siste, gusto ka na lang nilang patayin o bilang ganti sa ginawa mo na kahit hindi mo sinasadya. Diba? Meron bang ganun? Kung meron man, ikwento nyo na yan sa sindakstories2008@gmail.com. Kung meron man din pong nakikinig sa atin na mas maalam, deeper kumbaga yung kaalaman pagdating dito, why not ikaw din? Wag mo na lang isulat, wag mo na lang i-email, wag mo na lang i-type sa amin. Kundi, ang gawin mo, i-record mo yung boses mo at sabihin mo sa amin yung take mo tungkol dito sa dinidiscuss natin itong story, itong last story natin, lalong-lalo na tungkol sa mga pagpapacify o kung paano yung pagpapagaling sa mga ganitong klaseng mga may matitindi ng sakit, dala ng mga supernatural, mga katulad niyan. So pwede nyo i-record sa pamamagitan ng inyong cellphone. May audio recorder po yan, go na agad para na sa ganun marinig natin at maiplasta natin sa isang episode natin ng SHS at pakikinggan naming lahat kung ano yung take ninyo sa mga ganitong klaseng mga tagpo. Okay? Same email, sindakstories2008@gmail.com. Maraming salamat sa lahat ng mga channel members natin ngayong gabi, ngayong puntong ito. Sa mga hindi pa rin nagbabago, 3 years na natin kasama. Siswertehin po talaga kayo ng 10 taon, promise. Share naman ang blessings please. At ganoon na rin syempre sa lahat na rin po ng mga nais din po palang mag-donate. Once again, tulungan din po natin hindi lang po yung Philippine Animal Rescue Team. Meron din po tayong isa pang sinusuportahan dito na isang alam niyo yung animal shelter na talaga pong grabe. Alam mo yung parang nararamdaman mo rin yung kanilang kagustuhan na kahit papaano mapagaling lahat ng mga nire-rescue nilang mga animals. Kung hindi man po yung 50 peso Friday na ninulunsad po lagi ng Philippine Animal Rescue Team yung part, pwede rin po tayo makilahok sa pagtawag din po ng mga nasa Stray Paradise. Pakicheck lang po ang kanilang Facebook, Stray Paradise, dahil ayan po, kailangan po nila ng tulong, lalong-lalo na yung mga rescuers po natin. Kasi syempre marami din po sila mga binabayaran. Hindi lang po mga food ng mga animals doon sa shelter, kundi pati rin po yung mga yung mga medical, yung mga vet bills nila dahil yung mga nire-rescue na mga animals nga, yun nga yung parang syempre dala ng mga animal cruelty, yung mga sinunog pero at least nabubuhay pa rin. Totoo po ito, kasi bisitahin nyo na lang, hindi ko na po masyadong elaborate dito kasi yung kung ano pang mabanggit natin na medyo disgusting para sa ibang mga, alam mo yun, makahayop, di ba? At ito yung Stray Paradise, suportahan din po natin sila dahil nangangailangan po sila para makalikom po ng sapat na pondo para nang sa ganun ay
mabayaran yung mga vet bills po nila. But anyway, maraming salamat din po syempre sa mga purchases ninyo ng kape ni Lola Trinidad. Yung ilang porsyento po natin po dyan sa mga kinikita nito, ito po ay atin din pong i-donate, ipapamahagi din po sa kanila. Kaya iyan din po yung pagtawag natin. Suportahan nyo rin po kami sa kape ni Lola Trinidad. Like and follow na rin ang ating Facebook page with the same name. At ganoon na rin sa Hilakbot Pinoy Horror Stories. At nang makita po ninyo yung mga direct link ng ating store. At hindi ko alam sa puntong ito, meron na ba tayong Lazada or na-open na ba yung TikTok shop natin? Sana nga. And of course, pwede rin po kayo ulit umorder sa ating HTV merch sa Shopee. Ang alam ko sa puntong ito, may mocha, may coconut caramel, may hazelnut, butterscotch, and barako flavors pa rin po tayo. Both drip and steep coffee. So, ano nyo na po, ipakyaw nyo na to para na sa ganun maubos, makapag-restock tayo at ang matikman nyo na ang sarap ng kape ni Lola Trinidad. Oh yeah! Salamat po sa pakikinig at sana ay kahit papaano kayo guys ay alam mo yon, nakapulot naman kahit papaano sa ating diskusyon ngayong gabing ito. Tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV positive. Love you guys! May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.